pag marami kang mga wino-worries, marami rin yung mararamdaman mga katawan mo. Hello everyone, welcome back to our channel. So for today's video, I will be sitting down with my husband once again, once again, and we'll be asking for wisdom from him. Ang wisdom tooth. Wisdom tooth, yeah. So we've been talking a lot lately about living abroad, getting older, and coming back here in the Philippines. So at the age of 52, for sure, marami namang wisdom nang nagain ang aking hubby. And that's what he's gonna share with us for today. Are you ready? Right, for your first question, syempre may kodigo ko, di ba? First question, what is the biggest lesson you learned after spending so many years abroad? Okay. Nung bago pa ako sa Amerika, yung parang kasi lumaki ako rito sa hirap sa Philippines, parang gusto ko ma-experience yung mga bagay na hindi ko pa na-experience. Pero ngayong much older na ako, na-realize ko na parang kung may babalik ko lang yung panahon, na sana hindi ko na ginawa. Kung naiwasan ko yun, mas nakauwi kami sa Philippines ng mas maaga. Ang unang pagkakamali ko nung nasa Amerika ako, parang yung marami rin akong nasayang na pera dahil nung bata pa ako bumibili ako ng magandang sasakyan na na-realize ko na talagang marami rin akong natapon na pera tungkol sa dahil sa sasakyan ng mga mama na maganda. Pero ngayon kung sa pag-iisip ko ngayon, parang gusto ko na lang yung normal na sasakyan na basta tumatakbo, naka-maintain, na hindi na ako sana nagbabayad ng mga monthly na bayad sa sasakyan dahil at least sana yung pera na naitapon ko sa sasakyan, siguro kung na-save ko, mas maaga ako nakauwi sa Philippines. Besides that, sasakyan lang ba ikaw talaga nag-splurge? Ano pa yung mga splurge mo noon? Mga money mistakes. Isa pang money mistake ko nung nasa Amerika ako, nung bata pa ako, syempre nagtatrabaho ako ng dalawang trabaho, pag naboboard ako, nagkakasino ako. Oh. Kaya marami rin akong nasayang na pera dyan sa casino kasi tayo mga kaibigan din ako na pag naboboard kami ng weekend, walang magawa, magyayayaan sa casino. Tapos alam nyo naman ang casino, ang chance na manalo ka sa casino, parang mas maliit pa sa manalo ka ng Powerball. Kaya kung maibabalik ko lang yung mga time na yon na nadisiplina ko sa sarili ko, kaya lang, pero may mga lesson din ako na natutunan sa mga bagay na yun. Yung mga bagay na ginawa ko nung una na hindi ko na kayang gawin ngayon na tulad ng pagsusugal. Talagang mga iniiwasan ko na yan dahil I pay the price. Uh-huh. Yeah. Yun lang. Just to add siguro, kasi ako syempre laki rin naman ako sa hirap, and dumating din syempre yung time talaga na may ambisyon ka di ba? Meron ding points sa life ko na talagang alam mo yun, nangarap ka na mabago yung buhay mo kasi nga mahirap ka, di ba? And I think there's nothing wrong about that na mangarap ka na mabago yung inalakihan mo na gusto mong magkaroon ng mas malaking bahay or maayos na sasakyan. Pero siguro lang, along the way kasi minsan pagka nakaranas na tayo ng ganong buhay, parang we want more, we want bigger. Alam mo yun, parang nawawalan na tuloy ng katapusan. So, I think siguro yung pinaka-lesson din doon is when to draw the line, di ba? Yung talagang masasabi mo na eto na lang, hanggang dito na lang tayo. Kasi parang instead na gumagaan yung buhay natin, parang the more na nag-a-acquire, parang natatrap ka na eh. Parang kinukulong mo na rin yung sarili mo. Diba? Doon. Marami pa nun sa atin na pag napapagod tayo sa pagtatrabaho, parang gusto natin i-reward natin ang sarili natin. Pero Deserve ko to. kasi mga buyer's remorse na maraming beses na rin nangyari sa akin yan na parang isang araw na isip ko, bibili ako ng sasakyan. Tapos after 1 week nagsisisi ako, ba't ako bumili nito? Parang matatali ako nito ng 5 years. Kasi alam niyo naman yung mga bagong sasakyan ngayon, mababa na mga payment, mga 800, 1,000 o 1,200 a month. Samantalang kung nagkumuha na lang ako ng mga hindi naman kamahalan sasakyan, basta mayroon kang na transportation papunta sa trabaho mo na reliable, siguro yun na lang mas maganda kaysa na
nagsasayang ako ng maraming pera sa sasakyan. Yeah. Yung parang magkakaroon ka talaga ng clear definition ng needs versus wants, 'di ba? I mean, pag kumikita na tayo ng malaking pera, parang imbis na nagfo-focus tayo dun sa needs natin, mas nadadagdagan lang yung wants natin. 'di ba? Parang yun na yung sinasabi ng mundo na you have to have this, you have to have that. So, yeah. At least ngayon alam mo na. And if you're in your younger years, siguro ito yung dapat mo i-keep in mind. Yung magkaroon kayo ng strong definition, strong sense na ito lang yung wants ko, ito lang, and ito yung needs ko, ito yung focus ko. Yeah. Anything Tama. else? Yun lang sa tanong na yun. Next question. What mindset did you have in your younger years that you no longer believe in today? Ano yung mga mindset mo nung mas bata ka na parang nabago na ngayon, nung 52 ka na? Nung bata pa ako, ang definition ko ng success, yung bang, yun nga, makabili ng magandang sasakyan, makatira sa malaking bahay, tapos, yung parang mga luxury. Yeah. Ang typical na... Typical na mga pangarap natin. Pero ngayon sa akin, ang definition ko ng success, yung bang parehas nito na nakauwi kami ng Pilipinas, na nagagawa ko yung gusto kong gawin, yung pangarap ko na magkaroon ng maliit na farm. Pagkatapos meron akong peace of mind na wala akong masyadong iniisip. Hindi Kaya, ka burnout. Oo, Hindi ka hindi na. burnout sa work. Oo, dahil alam naman natin pag nagtatrabaho tayo sa abroad, nakikisama tayo sa mga katrabaho natin. Siyempre, sa karamihan ng katrabaho natin, naiinis din tayo. At least dito, pag pumapasok ako sa farm, talagang nagkakaroon ako ng peace of mind dahil wala naman akong kaaway dito. Tapos, saka ang definition ko ng success na yung pang nakakatulong ako sa kapwa ko na yung kahit na maliliit na bagay na naitutulong ko sa mga kababayan ko. Sa akin, maliit na bagay yun, pero sa mga kababayan natin, yung maliit na bagay, malaking tulong sa kanila yun. Kaya yung mga nakakapag-employ ako ng tao rito sa farm, na malaking tulong sa pamilya nila yun. Kung tutusin, kung i-compare ko yun sa dollar lang, talagang maliit lang yung ginagastos ko, pero sa kanila, malaking tulong sa kanila yun. Kaya masaya rin ako dahil yun ang nagagawa ko, nakakatulong ako sa kapwa ko. Yeah. Minsan kasi yung mundo kasi talaga ang sinasabi sa atin, for you to become successful, kailangan ma-promote ka, maganda yung trabaho mo, kumikita ka ng malaking pera, tapos malaki yung bahay mo, marami kang sasakyan, di ba? Yun kasi yung lagi nating nakikita sa mga artista, sa mga businessman. Parang yun yung nagiging picture ng success. Pero hindi naman natin alam kapag mas marami tayong mga ganung bagay, material na bagay. Parang nabanggit mo na rin ito one time, no? Parang mas takot ka. Ang dami mong fear. Fear na maubos, fear na mawala, fear na manakawan, fear na maloko ka ng mga kaibigan mo, ng tao, di ba? Dito naman paano sa Pilipinas, yung na-experience ko rito, talagang kahit saan ka man pumunta, parang maraming nag-i-scam. Parang gusto kang maisahan nila. Yeah. Pero sa akin naman, basta ma-scam ka lang naman maliliit na bagay, $20, $40, okay lang naman yun. Hindi mo Wag naman milyon. Oo, hindi mo naman ikakamatay yun. Yeah. Kasi siguro nga, nakatira na tayo sa mga maraming masasamang tao, kahit saan ka pumunta sa mundo, gusto talaga makaisa sa'yo. Kahit saan ka, no? Oo, kahit saan, sa Amerika ka man, ganun ang dami rin mga scammer. Yeah. Kahit nai-scam ako ng ibang tao, hindi ko yung ginagawang excuse para hindi na tumulong. Kasi yung ibang tao sabi, niloloko lang ako dyan, hindi na ako tutulong. Parang ayokong gawing excuse yun na para hindi na tumulong sa ibang tao. Normal naman siguro talaga yan na nai-scam tayo ng iba, pero ganun pa rin yung pananaw ko na gusto pa rin tumulong sa tao, kahit Yeah. paunti-unting bagay lang. Yeah. Pero wag mo namang i-enable yung tao na ipagpatuloy yung pang-i-scam niya. Siguro what Oo. he meant is not the same person. Like, kasi di ba tayo minsan pag nadala tayo sa isang tao, ay, ayoko nang tumulong. Kasi may tinulungan ako, na-scam ako. Tapos ito, may mga ibang tao na nangangailangan ng tulong, ayaw mo na tuloy tumulong kasi nga nadala ka na sa isang tao na to. But I guess what he's trying to say is,
yun nga, dahil na-scam siya ng isa, doesn't mean na hindi na siya tutulong sa iba. Oo, tsaka yung pares dito, may nagbenta sa akin, wala naman ako masyadong experience pa sa mga pato. May nagbenta sa akin dito ng pato. Sabi, sir, bilhin nyo itong pato, ready na itong mangitlog. Dahil ano na, yung dalawa nangingitlog na, bilhin nyo na lang. Ako wala naman ako experience, binili ko yung pato. Yung pala malaman-laman ko yung pato, ang tanda na, parang tapos na ng cycle mangitlog. So yun lang na at least nagkakaroon ako ng experience. So in the future, hindi na ako maluloko. Charged experience. Oh, At sabagay, saka, maliliit lang na bagay yun. So hindi ko naman ikaw magiging pulubi na na-scam ako ng maliit na bagay. at, at saka, para sa akin kasi, parang mas importante na rin yung ikaw yung na-scam kaysa ikaw yung nang-scam. 'Di ba? Kasi may pananagutan naman yung nang-scam kay Lord. At least ikaw, na-scam ka, 'di ba? Ikaw ang mas i-bless ni Lord. Okay? 'Di ba? Okay, next question. Was there a moment abroad where you felt emotionally exhausted? Oo, oo naman yung nasa Amerika kami. Parang parang talagang everyday na lalo na pag Monday na, parang pakiramdam ko wala na akong energy na pumasok sa trabaho dahil hindi ko talaga gusto pag hindi ko talaga gusto parang hindi ako nag-enjoy sa ginagawa ko. Kaya parang wala akong energy. Parang parang nanghihina ako. Pero yun nga, kailangan mong palitan yung environment kung ganyan yung nararamdaman ko. Kaya itong ginawa ko, bagong environment, talagang malaking pagbabago ng energy ko. Kaya masaya ako dahil ito yung gusto kong gawin. Pero nung nasa Amerika ako, na hindi ko naman masyado nag-i-enjoy sa trabaho ko, kaya parang exhausted ang pakiramdam ko rin dahil tsaka masyadong maraming gastusin sa Amerika na nakaka-exhaust sa tao na ang daming bayarin. Siguro the way I see it, let's use an analogy, di ba? Parang, halimbawa siya yung plant. Yung plant. Tapos, hindi siya nag-grow kasi yung lugar niya masyado sigurong shady, di ba? Maraming mga malalaking puno na naaagawan na siya ng sunlight. So, minsan, talagang totoo yun. Kailangan natin ng ibang environment para mag-grow. So, what happened? Tinransplant siya sa ibang Lugar. lugar na mas maraming sunlight siyang nakukuha. Siguro mas matabang lupa din, ganyan. So ngayon, eto na siya. Masaya na siya. Talagang At peace na siya. napakasaya ko rito sa Sorsogon. Talagang parang excited ako bawat gising ko sa umaga dahil alam ko may mga project ako na gagawin. Talagang napakaganda ng decision na nagawa ko. Nagawa namin na pamilya namin. Yeah. So 10 months na po kami dito sa Philippines. And in one of our videos, na-mention namin somehow yung mga transition namin, yung mga struggles when we first moved here. Yung panahon, yung init, yung yung mga convenience ba. Kasi syempre, alam naman natin, ang sistema dito sa Philippines, medyo behind po talaga tayo. Pero beyond that, I mean, marami pa rin mas magagandang nangyari, di ba? Especially sa kanya, importante talaga sa kanya is yung may peace of mind siya. Yung mental health niya talaga ay mabilis na na-heal dito. Kasi nung nasa Amerika kami, nakikita ko, bitin na bitin siya, lalo na kapag weekend. Kasi nagsiserve siya sa church eh. So, nagsi-church kami and nakikita ko rin sa kanya na kapag nasa church kami, parang dun lang talaga siya parang at peace and everything, ganun. Tapos family day namin lagi pag Sunday. We only have one day to do all of that. Pero dito, we can do it all week. Family day all week. Alright, next question. What became more important to you after turning 50? Sa akin, parang ngayong nagkakaedad na ako, mas parang ang napaka-importante na sa akin yung health. Talagang ngayon pina-prioritize ko na yung health ko. Dati hindi ako umiiwas sa mga kinakain ko. Nung nasa abroad ako, kahit ano lang na available na pagkain, kahit alam kong mataas yung calories, Kasi mga mura. oo, basta kung ano lang available, pag nagugutom ka, hindi ka nag-iisip eh. Samantalang dito, ngayon talaga puro mga healthy foods na lang kinakain namin dito, puro isda, puro gulay. Kasi nung nasa abroad ako,
inaamin ko naman na parang napabayaan ko yung sarili ko dahil hindi naman ako nag-workout, dahil tinatamad ako dahil malamig. Tsaka wala talaga sa personality niya yung pupunta sa gym. O kaya ako bilib ako sa inyo ng yung mga taong nagwo-workout pa kahit nag-i-snow, yung malamig na malamig, dadalhin nila yung sarili na sa gym. Congrats. Talagang saludo ako sa inyo kasi malaking disiplina sa sarili yan. Sana nga meron ako niyan, kaya lang wala naman akong disiplina sa sarili tungkol sa pag-workout. Samantalang dito sa Philippines na nagagawa ko yung pinapawisan ako, tapos talagang talagang pakiramdam ko parang hindi na ako nag-gain ng weight dito dahil Marami marami nang ginagawa. marami akong ginagawa na nag-i-enjoy ako. Na parang meron akong peace of mind. I-add ko lang ulit. Lagi akong taga-add, no? Ako ba yung 52? Ako ba yung 52? Hindi kasi, di ba, let's go back dun sa sinabi natin kanina na change of environment. Kasi, totoo yan eh. Ano to? Scientific to ah. Nabasa ko, Parang scientific. calculator. Hindi talaga, malaking factor yung environment eh. 'Di ba? Like yung may nabasa nga ako, sabi nila, sabi nung author, kapag gusto mo mag-gym, i-prepare mo na yung workout clothes mo, yung shoes mo, and all of that, para pagising mo, pag nakita mo, 'di ba? Yung little adjustments sa environment mo, malaking bagay. At saka, naniniwala din kasi ako na, syempre, sa modern world natin ngayon, sa modern society, nauso na yung mga gym and exercises, mga program na ganyan. Pero come to think of it, nung unang-unang panahon, wala naman pong ganyan, di ba? Pero bakit mas healthy, mas malalakas, at talaga namang maskulado ang ating yung mga lolo. ninuno, di ba? Kasi nga, yung living nila, yung way of living nila is ganun tumatakbo yung sa mga paghuhukay, sa paghahunt ng mga animals, 'di ba? Doon talaga. So, yun yung Tsaka, ginagawa niya ngayon. Yung tsaka ginagawa niya. noong unang panahon, wala pa nung hotdog sa Costco. Tsaka yung Wala pizza. pa yung mga processed foods, 'di ba? Wala pa yung mga ganyan. Talagang fresh at organic lang ang kinakain ng ating mga ninuno, ating mga ancestors, 'di ba? So, dahil nga sa way of living natin ngayon, may mga trabaho na nakaupo lang sa desk, mga trabaho na nakatayo lang, or alam mo yung parang very stagnant ba? Hindi natin na-move ng Katawan. oo, hindi natin na-move ng maayos yung katawan natin. So, yun yung nagiging kapalit na kailangan mo patuloy ngayon i-motivate ang sarili mo na mag-exercise. When in fact, o kung gumagalaw ka naman all day, diba? Tsaka dati kasi yung walang sasakyan, talagang maglalakad ka, punta ka sa kapitbahay mo, lakarin mo sa bahay. Kabilang bundok pa nakatira sa kapitbahay mo. Joke lang. Pero 'di ba, it makes sense, 'di ba? It makes sense talaga. So, ayun lang. Ako, ganun din ako, nag-struggle din ako sa mga ganyan. But there was a time na talagang feeling ko, kailangan ko na talagang disiplinahin yung sarili ko. Kasi lumalaki yung anak namin and I have to keep up with his energy. At saka talagang sabi ko, no, I need to be healthy for my child. Ayoko na nalalaki siya tapos nasa 50 ako, uugod-ugod na ako, marami na akong nararamdaman at marami na akong iniinom. Ayoko nung ganun kasi bata pa yung anak namin. He's only turning 7 pretty soon. So, gusto ko yung makikita niya sa amin is yung healthy kami at alam mo yun, kapag kailangan niya kami, pwede kaming pumunta, hindi yung may sakit ako or nasa home for the aged na kami. Alam mo yun, mga ganun ba? Gusto pa namin makita yung mga apo namin, makalaro yung mga apo namin. Isa sa na compare ko talaga nung nag-move back kami sa Philippines. Yung talagang pag pero meron kang peace of mind. Parang nang nasa Amerika ako, marami talaga ako nararamdaman. Yung parang nag-worry na lang ako palagi. Sabi ko, ano naman kaya to? Pupunta na naman ako ng doktor dahil may sumasakit dito, nagpapa-ultrasound, kung ano-ano pa. Pag marami kang mga wino-worries, marami rin yung mararamdaman mga katawan mo. Samantalang dito, sa totoo lang, wala man lang ako nararamdaman na sakit dito. Talagang masaya, pag masaya ang pakiramdam mo, kung ano, wala kang nararamdaman na sakit sa katawan. Yeah, I think nati-trigger lang talaga ng stress yun. Marami talagang nati-trigger na sakit ang stress. So, yan yung kailangan nating i-regulate yung pag-handle ng ating stress, even our emotions, di ba? Kasi yung nervous system natin kapag always on alert,
naku, it will manifest sa ating mga katawan, di ba? Sa ating health. So, true enough, health is wealth. Parang pangatlo or pang-apat na video ito na lagi namin binabanggit yan kasi napaka-importante talaga na pangalagaan yung kalusugan natin. We only have one body, you know. Yan, ang kaisa-isang gift sa atin ni God. And kung may mga pangarap kayo in the future, syempre, the only thing that can carry you there is your body. So, the next one would be, what would you tell younger Filipinos moving abroad now? Ah, dahil medyo matagal-tagal din ako sa abroad, ang may papayo ko lang sa inyo mga bata pa kayo, mga 20s, mga 20s, 30s. 30s, 40s na mga bata pa na nakapag-abroad, ang pinakaano talaga na wag kasi simula nung kahit 20s pa lang ako sa abroad, talagang pinaglalaanan ko yung time na magsimba. Talagang pinaglalaban ko yan kahit masamang panahon, nagsisimba ako. Siguro dahil talagang nakikita naman ng Diyos na pinaprioritize mo siya, talagang ibibless ka niya ng maraming blessings. Kasi kung minsan naman pag, siyempre, pag nasa abroad, gumagawa tayo ng maraming excuses na pagod ako, nag-overtime ako, pagod ako, masama ang panahon. Pero ako talaga, simula nung dumating ako sa Amerika, pinaprioritize kong palagi magsimba. Saka nagsiserve ako sa church. Dahil parang doon ako nakakuha ng joy. Dahil alam ko naman, totoo naman talaga na may Diyos na siyang makakatulong sa iyo na kung ano man ang mga plano mo sa future, kailangan natin i-prioritize yung Diyos. Lagi tayo manalangin at kailangan natin mag-serve sa Kanya. Yeah. Pero just to be clear ha, it doesn't mean na nagsisimba siya, faithful siya and all of that. Doesn't mean na na-exempt siya sa struggles. Actually, Oo. marami siyang pinagdaanang hirap. Marami siyang pinagdaanang problema din nung Oo, nasa Amerika siya. But it was his faith. It has always been his faith na nag-carry through sa kanya. oo, Dun kasi sa mga marami, struggles na yun. marami rin akong mga pinagdaanan na araw na umiyak ako dahil siguro tinitest lang ni Lord yung faith ko na unang-una nga namatay yung asawa ko na nauna. Pero talagang iba yung plano ni Lord sa atin. Tsaka iba naman ang plano natin para sa sarili natin. Kaya wag tayo masyado magre-rely sa plano natin dahil mas maganda ang plano ni Lord para sa atin. Yeah, like ito, yung plano niya na pag-uwi. Siyempre, may mga doubts din siya, di ba? Like you said before, parang hindi naman very smooth yung transition na parang very linear lahat na, "Ah, okay, go, ito na, ito na, ito na." Marami rin siyang doubts, marami ring mga second thoughts na, second guessing na nangyari. Pero kapag talaga nakikinig ka kay God, malalaman mo naman kung may go signal si Lord. So, that's something na masyadong personal. And we cannot really tell you how. And alam mo yon, yung parang it's really between you and the Lord. So, kayo po ang makakapagsabi kung talaga bang pinapauwi na ba kayo ni God or He wants you to stay there. Di ba? So, sinong nag-advise? Ikaw o ako? Siyempre siya. Ito na ang final question. If you could talk to your younger version of yourself leaving the Philippines for the first time, what would you tell him? Anong sasabihin mo sa batang ikaw? Na, You were 20 years old, right? When you moved to 21. America? 21? Freshly graduate. What would you tell to the 21-year-old you? Na talagang kailangan lang na maging masipag, maging masinop, laging laging tumatawag sa Diyos, huwag makakalimot at magtipid para kung ano man ang goal nyo sa future, mas madali nyo itong ma-attain basta may disiplina lang sa sarili. Wag masyadong ng mga magarbong bagay at ingatan nyo lang ang sarili ninyo na kumain ng healthy para Yes. humaba ang buhay at makaiwas sa mga sakit. Yeah. Yay! So, Yeah. yan po ang wisdom. At 52, yan po ang kanyang mga natutunan. Pero syempre, ang lahat po ng ito ay mga opinions lang din. Isishare lang din niya ang kanyang mga natutunan. And it's up to you. Nasa sa inyo pa rin po yan.
dahil iba-iba naman po tayo, di ba? Maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aming channel. And we are very motivated talaga to keep making videos because nararamdaman po namin na andyan kayo at sinusuportahan nyo rin po kami. So, thank you so much and we will see you on our next one. Thank you. Bye! Bye-bye.